Magandang umaga. Ito po ang ating pag-usapan ngayon. Si Anjo Iliana. Sabi sa balita, si Anjo Iliana ay umatras na daw. Binawi raw yung mga lahat na sinabi laban kay Tito Sen. Totoo ba yan? Yan. Titingnan natin. Maingay, may sunog banda na malapit sa akin. So, ipakita ko lang ang habang nag-antay tayo ng mga viewers. Thank you. Okay. Dennis Kausing, Brad. Bukan natin Pero ang totoo dito, kinausap pala ni Vic Soto tsaka ni Maro Soto si Anjo Iliana. Ibig sabihin, sumuko sila kay Anjo Iliana. At pumayag si Anjo Iliana, pero hindi niya binawi lahat ng sinabi niya. Ang sinabi niya lang, ceasefire. Tama na muna. Pero kahit ceasefire pa, hindi na po mababawi ang lahat ng sinabi. At walang salita si Anjo Iliana na sinabi na pinasinusinungalingan niya yung kanyang nasabi na. Ibig sabihin, totoo pa rin yun or pinanindigan pa rin niya ni Tito Soto, Anjo Iliana na maraming kabit si Tito Soto, si Tito Sen. Ayun At alam daw yan ni Hiren Gamboa. Sino ba si Angela Luz? Sino ba yung sa Itbulaga? Smith and Wesson? Mukhang may kinalaman ito Type natin si Angela Luz. Smith and Wesson na pelikula nila. May anak daw ito na pinaamin kay Vic Soto para hindi na masira sa politika si Tito Soto. Sinabi dito sa isa sa mga commenters ko na si Angela Luz ay nag-appear sa 1988 na action comedy film na Smith and Wesson, directed by Tony I. Reyes and produced by Viva Films. A movie starred Vic Soto, Joey De Leon as the titular duo and parodied shows like Miami Vice. Angela Luz played a character named Angela, but critics noted her role was mostly decorative alongside Beverly Virgil, as the film leaned heavily on comedic antics rather than a strong female characterization. Si Paulina Initbulaga. The name Paulina seems to refer to Pauline Luna, whose full name is Marie Pauline Javier Luna Soto. She is a well-known actress and TV host who became a regular on 8 Bulaga starting 2005. Pauline first appeared on the show as a contestant in the Little Miss Philippines segment in 1995, then returned as a co-host years later. She portrayed the child woman character Baby Pauling and was mainstay until 2023 when the original hosts left tape. She is married to Vic Soto, one of the show's iconic hosts. Yan. Yan yung mga kwento ng buhay ng mga Soto family. Originally from Cebu.
At ngayon, siyempre, dito na sila sa Metro Manila, pwede mo na sabihin na mga Tagalog na sila. Yung isa sa anak ni Vic Soto, si Vico Soto, isa sa pinakamagaling na mayor ng bansa natin. So, he appears to be a complete opposite of his father. Kasi while chick boy, si Vic Soto, si Vico Soto naman ay parang walang asawa, walang babae, wala hindi ko narinig. Si Annabel Manuel, good morning po, Dr. Toto Kausing, watching from Japan. Oh, ano bang good morning sa Japan? Konnichiwa. Okay. So ngayon, ang pag-usapan natin ito, ipakita ko sa inyo yung balita na ceasefire na daw. So hindi totoo yung unang balita na binawi na ni Anjo Iliana lahat ng sinabi niya laban kay Tito Soto. Kundi nag-ceasefire lang. At ayon sa balita, nagkusang loob lumapit si Vic Soto at saka si Maro Soto kasi kayo kay Anjo Iliana at kinausap. So they agreed, kasunduan nila, sige hindi na ako magsasalita. Yun lamang po. Basahin natin. Anjo Iliana said that he was only bluffing when he made the remarks about Tito Soto's alleged mistress, adding that a ceasefire is reached after his conversation with the senator's younger brothers, Vic and Maro Soto. Iliana spoke to entertainment site Pep.ph where he shared the reason that led him to share his claims against the current president. The former Eat Bulaga co-host told Pep that politics was involved in his issue with Soto, who is allied with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He shared that he was attacked by buzzers, who he claimed were from Soto's camp because of his opinions against the government. Kahapon, November 3, pagising ko, yung mga buzzer ng Itbulaga, binabasa ko. Yung vlog ko, nagpatama ako sa gobyerno mula nung nagkaroon ng nakawan sa flood control projects. Active ako kasi nga hindi naman ako naninira. Nagbibigay lang ako ng opinion. Saka advice para sa akin, ayusin naman ng gobyerno yung pamamalakad nyo. Siyempre, si Tito Sen, kaalyado ng present government. So, yung trolls ng Itbulaga, inaway ako. He cited some of his followers who asked him to talk to Soto about his promise to give his salary to students. So pinag-usapan siya na sabihin kay Tito Soto, to pa rin naman niya pangako niya na ibigay ang kanyang sweldo sa mga scholars. So nananawagan ako, kumbaga, yung trolls at followers ni Tito Sen, medyo nagalit sa akin. Anju said, he said that because he called the attention of the Senator Soto published the receipt that showed he fulfilled his promise. Anju said that the buzzers kept going at him and it prompted him to air those explosive remarks. Anyway, kahapon binabanatan ako. Alam kong trolls, yun ni Tito Sen, yung buzzers ng Itbulaga. Yung angangaga, wala pa akong tulog. No, medyo nabwisit ako, binlap ko si Tito Sen. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman mga trolls mo kapag hindi tumigil yan. Inaano ko yung mga chicks mo. Nagbablap lang naman ako. Hindi ko naman aklain ng buong Pilipinas, buong mundo. Magkakagulo. Talk with Vic and Maro. The former Itbulaga host then revealed that he had a heated talk. Nagka-debatihan pa sila ni Vic tsaka ni Maro Soto, the younger brothers of Tito. He said that he understood the anger of Vic and Maro since their older brother was named in the issue. He defended himself by saying he was minding his business until the buzzers kept him buzzing, with some even hitting him below the belt. After a few minutes of heated exchanges, they agreed on a ceasefire. Anju said that they found that they had a miscommunication. Ang misunderstanding at saka miscommunication, andun lang yun kahit Vic at saka Maro Soto. So, wala kay Tito Soto. Maro and Vic also stressed that Tito has no trolls. Pinangangatawanan ni Maro tsaka ni Vic, si Tito Soto ay walang troll. Nananalo ba yan pagka-senador kung wala? Which Anjo said he did not believe. Sabi ko, sige na, para matapos na ito. Manahimik na ako. Yun. Nangako na siya, huwag na siya magsasalita. Walang binawing salita si Anjo Iliana. Yun po ang katotohanan. So,
Para sa iba na naloko, baka sinabi na sa press release ni Tito Soto na wala na, binawi na. No, hindi po totoong binawi. Ang katotohanan po ay mananatili na binanggit na yun ni Anjo Iliana na may babae si Tito Soto. Ang akin naman, hindi ako kaysa parang marites ang dating, pero importante sa akin ito, yung mga kwentong ito. Sapagkat po, ang isang opisyal ay hindi pinapahintulutan na magkaroon ng kapag-ibig. Lalaki man o babae na opisyal, ay bawal po yun na magkaroon ng ibang lalaki o ibang babae. Bawal po yun. Alam mo kung bakit bawal? Bawal ba yan sa panuntunan sa resulta? Although walang batas na sasabi na pwede ka mag-girlfriend, boyfriend, pero may batas na nagpaparusa sa mga taksil. Kung taksil na lalaki sa sinumpaan sa kasal, ay makukulong ng concubinage. Ang taksil na babae sa panunumpa sa kasal ay makukulong sa tinatawag na adultery. Yan po yung mga batas natin. So ngayon, the fact na sinasabihan kayo sa Republic Act 6713 to live a modest life, moral life, hindi yan moral ang life na sinasabi na ikaw ay pwede magkaroon ng boyfriend o girlfriend bilang politiko. Bagkus, kung dalaga ka pa o binata ka pa o soltero, ay magpakasal kayo. Mamimili na kayo kung sino pakasalan ninyo. Kaya si Vic Soto, in-advise Vico Soto, and advising you, magpakasal ka na, mamimili ka na yung pakasalan at huwag ka na mag-entertain ng mga babaeng nakakrush sa'yo. Siyempre, gwapo ka, understood naman yan na meron magkakrush sa'yo. Sabi ng kapatid ko, bawiin man o hindi, yan na yan. Wala nang mawawala sa katotohanan ng galing mo ng salita ng brother Nonoy ko. Okay. So, ngayon, ang sa akin lang dito, ayaw na ayaw ko sa isang opisyal ng bayan. Senate President, the third highest official of the land, Senate President. Ang highest President. Ang second highest, yan yung Vice President. Ang third highest, yan yung Senate President. So kung mawala man ang President, Vice President, halimbawa, by the stroke of luck, nagkaroon ng SONA, nagkaroon ng bomba, nabuhay lang ang Senate President, ang acting President, Senate President. Hanggat sa mahalal ang bagong Presidente. So anyway, ang isang punto dito, natandaan ko po si President Yoon ng South Korea na tinanggal, in-impeach. Pero bago siya in-impeach, ay ang asawa niya na magandang asawa ni President Yoon. May kausap na isang pastor galing Amerika na dual citizen, Amerikano at the same time South Korean. So may pinakiusap itong South Korean pastor or American pastor kay Mrs. Yoon. Binigyan niya, niregaluhan niya ng Christian Dior na bag. Mahal, Christian Dior na bag, 200,000 pesos sa tag-isa. So maliit lang yun. So binigay. Ang hindi alam ni Mrs. Yoon, may spy camera na bitbit si pastor na sakasakali, gamitin niya sakasakali yung pakiusap niya hindi matutupad. Hindi natupad, in-upload niya ngayon sa YouTube. Ayun, pinagpistahan ng mga Koreano. Dahil doon, tanggal sa opisina ganun ka taas ang moral ng mga South Korean kumpara sa mga Pilipino na voters. So, sinasabi ko lang na kapag maraming chiching si Tito Soto, gagawa ng paraan, Senate President pa naman siya ngayon, gagawa paraan, kikita ng pera para panregalo, pwede niyang ibili ng Mercedes-Benz, pili niyang Rolls-Royce, o ibili niya kung anong mga patay ng bahay para sa chiching. Ganun po yun. O, kita mo si Erap Estrada, di ba, nagtapatayo siya ng bahay para kay yung sino ba, si Laarni Enriquez. O, ang dami niyang chiching. O, ang asawa niya totoo si Dr. Aloy. So, naging chicks niya si nanay ni GB. Si Gia Gomez. O, marami pa. Sabihin, wala talagang dulot na maganda sa isang opisyal ng bayan ang magkaroon ng marami chicks. Bawal yan. Kung gusto niyo, mag-convert kayo sa Muslim at sa Muslim, inaalaw ang pag-asawa ng 4. Basta kaya mo lang
dalhin ang pamilyang apat at saka nagpaalam ka sa unang asawa. Pag nag-okay ang unang asawa, yun, pwede ka na magpakasal sa pangalawa. Ganun po yan. Mas maganda pa nga sa yung style na yan. Hindi mo matatalo ang Muslim sa ganun. At least legal sa kanila, plain and simple. So kinikilala ng relihiyon ng Islam ang tinatawag na man by nature is polygamous. Pero sa mga lalaki, kapag ako lalaki, kapag nakapili na po kayo, huwag na po kayo magdagdag. Magtiis na lang kayo. Kung ang naasawa nyo ay hindi nyo nagusto sa bandang huli, ay kasama po yan sa panunumpa na what God has put together, let no man put asunder. So, Anjo Iliana, huwag kang manahimik. Huwag kang mag-ceasefire. Ituloy mo, ha? O ito, sinasabi. Itong balita rin ito. Nabulabog na maraming citizens sa aligasyon ni actor TV host na si Anjo Iliana tungkol sa Itbulaga. Marami ang question. Ang motibo ng mga pahayag ni Anjo ay kanyang Anjo and Mr. Rongbang vlog sa TikTok na mayroong 81,400 followers. Sa kanyang live stream kahapon, November 3, nagpakawala ng isang revelasyon si Anjo tungkol sa veteran TV host at politician. Sabi niya, bahagi ng pahayag ni Anjo, Tito Sen, ang dami mo namang pinalabas yung mga bayaran mo sa mga vlogger. Tito Sen, gusto mo ba mo talagang naglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po kabit nyo? Tito Sen? Okay po, buya sa yun. At Tito Sen, gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula ng 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-ano ko ito, sa iba-box reveal ko. Nako, parang i-unbox mo, parang regalo ina-unbox pa. Sige lang, banatan nyo na lang ako at marami pa akong ilalabas. Maliban dito ay may iba pa mga aligasyon si Anjo tungkol sa umano sindikato sa loob ng Itbulaga at iba pang masiselang isyo. The cause of Anjo's allegations against Tito Soto, sabi niya. Ngayong Martes, November 4, nakipag-ugnayan ng PEP.PH kay Anjo na magitan ng telepono para alamin ang punot dulo ng pagsasalita niya laban kay Senator Soto. Ayon sa aktor, may kinalaman sa sigalot sa pagitan ng Itbulaga hosts at ng pamunuan ng Tape Incorporated. Ang ugat ng paglalabas ng mga nalalaman niya umano. Saad ni Anjo, nagsimula yan nung nag-away ang Itbulaga at saka yung Tape. Ako naman wala na dito sa Itbulaga. May pelikula ako noon. Na-interview ako sa press. Ang pagkakaalam ko naman talaga dati, ang may-ari ng Itbulaga, ang mga halos-hos. Nung tinanong ako at sinagot, nagalit sa akin ang mga taga-Itbulaga. Binas na ako ng binas. Kung ano-ano mga sinasabi, hindi ko naman pinatulan. Noong May 31, 2031 at 2023 ay kumalas na sa tape ang pioneer host ng Itbulaga na sina Tito Vic at Soto at Joey De Leon. Kasama ang lahat ng co-host ng programa, nakalipas ang halos 44 na taon. Ang tape ng Halusos Family ang dating producer ng largest running variety show. Nawala si Anjo sa Itbulaga pagkatapos 21 taon ng kasagsagan ng pandemya noong 2020. Anjo Iliana claims Senator Soto's trolls are attacking him. Sa pagpatuloy ni papahayag ni Anjo, sinabi niyang may kinalaman sa politika ang mga banat niya kay Tito Soto. Kalyado ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. si Tito Soto. Sa isa niyang live stream ay diniklara naman ni Anjo ang sarili bilang DDS at taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Inatake raw siya ng bashers na paniniwala nila mula sa kampo ng Itbulaga at ni Tito Soto dahil sa mga patama niya laban sa gobyerno. Lahad ni Anjo. Kahapon, November 3, pagising ko, yung mga basher ng Itbulaga, binabasa ko. Yung vlog ko kasi, nagpapatama ako sa gobyerno mula nung magkaroon ng nakawan sa flood control projects. Aktibo ako kasi nga hindi naman ako naninira. Nagbibigay lang ako ng opinion sa advice para sa akin, ayusin naman ng gobyerno ang pagbabalakad niya. Siyempre, si Tito Sen, kalyado ng present government. So, yung trolls ng Itbulaga, inaaway ako. So, 2 weeks ago kasi, yung followers ko, tinanong ako kung bakit, kung tanungin si Tito Soto,
tungkol sa pangako niya, sahod niya ibibigay sa mga estudyante. Sa panawagan, so nanawagan ako, kumbaga, yung trolls na followers ni Tito Sen, medyo nagalit sa akin. Pagdidiin ni Anjo, hindi ako nilira, hindi ako nagmumura. Ang sa akin lang naman, kung pwede, kung ipakiusap, nagbuga naman dahil after 2 weeks, inilabas ni Tito Sen yung resibo na binigay na niya ang sahod niya. Base sa mga sumusunod na pahayag ni Anjo, nabwisit siya sa trolls ni Tito Soto. Kaya nagpakawala na siya ng pesabog ukol sa TV host politician. Sabi niya, anyway, kahapon binabanatan ako, alam kong trolls siya ni Tito Soto. At Tito Sen, yung bases ng Itbulaga. Iyang agaga, wala pa akong tulog. Medyo nag-visit ako. Binlap ko si Tito Sen. Sinabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iano ko yung mga chicks mo. So, ando na nasabi niya, hindi nabubura ang katotohanan sa pagsabi ng ceasefire. Kahit pa binawi niya. Anjo and Soto Brothers call for ceasefire. Ayun. Yan, ceasefire lang. Okay? So, with that, let's just take it as it is. Na ang ibig sabihin to, nagalit pala, ang totoong balita dito, nagalit si Vic Soto at nagalit si Maru Soto. Kunwari na lang yung pinapalabas ni Tito Soto na tahimik, pero ang ibang pinapagalaw niya, mga kapatid niya. So, Tito Soto, you have to acknowledge, accept the fact. Tatanggapin mo sa ayaw mo, sa gusto mo. Totoo po na may akusasyon na yung kapatid mo na si Vic Soto ay damay po sa pag-rape kay Pepsi Paluba. So, kung totoo man yung pag-rape kay Pepsi Paluba o hindi, ang tanong ko lang ay, bakit ito'y umusok na matindi na ganun nga nangyari? Kung ako naman tanungin mo, walang usok kung walang apoy. Ibig sabihin talagang may apoy. Ngayon, paano na lang natin ididilya? Kasi katotohanan naman talaga na may mga akusasyon. At may akusasyon din, katunayan nga, dahil nasaksaktan si Vic Soto, kinasuhan niya si Daryl Yap sa isang pelikula. Pero kung hindi siya kumakaso, kung ako naman ang sa katayuan ni Vic Soto, kung hindi totoo yan, magsasalita ako, hindi ako magkakaso. Kasi magkakaso ka, ang tingin na marami po nakatingin sa isang tao na kumakaso na totoo po yung ang binabanggit na laban sa kanya kaya siya kumakaso. Kaya sa mga dito na mga may isip na magsampa ng libel, magtatlong isip kayo. Mag-1,000 isip kayo kung isasampa nyo kung hindi kasi lalo lang kayong titingnan na totoo yung kaso kasi kinatakutan mo. Kaya ang ipaggalaw mo na kumakaso ka laban sa mga nagsasalita ay katibayan na totoo yun. May usok, may apoy. Ganun lang po kasimple. Kaya si Tito Sen naman, nagkalabas ng usok, ceasefire, ibig sabihin ceasefire, tinigil ang apoy. Yan lang naman ibig sabihin ng ceasefire, tigil ang apoy. Pero yung nailabas na, hindi na mababawi yun. Nasa utak na namin ng mga nakikinig, mga nag-obserba. And to think, yung karapatan naming mga mamayan sa buhay ng mga sikat at mga artista at mga politiko ay nagmamasid kami kasi yung mga artista, mga popular na yan ay nagsisilbi po kayong halimbawa sa mga mamamayan. Kung masama ang halimbawa pinapakita ninyo, marami pong mga sa mamayan ay kukopyan sa ginagawa niyo. Kaya kayo, Vic Soto, may obligasyon po kayo, dahil sikat kayo, na gumalaw ng maayos, gumalaw ng disente, gumalaw ng lahat ay moral. Para naman makatulong kayo sa pag-asenso ng level ng pagkadisente sa buong Pilipinas. So, paano angat ang pag-level ng pagkadisente kung okay na lang pala sa inyo yung SOP sa flood control, kahit anong project? Hala, kung okay pala sa inyo yung mga sugal-sugal, paano angat ang level ng pagkadisente sa atin? Kung okay na sa inyo tumanggap ng pera protection money sa mga nagda-drugs, paano tataas ang level ng disente sa Pilipinas? Dahil doon sa mga ginagawa at pwede na lang, okay na lang, ididepensa pa ni Remulla yung
Si Romualdez na siyang ugat ng pagnanakaw, the original sin, sasabihan, kakansuhan lang na hindi niya alam ang palang nangyari, nagkunwari, nagkamali lang, inosente. Bababa naman ang husto ng pag-level ng disente sa Pilipinas. Ganun naman po ang aming concern. At the end of the day, kaming mga sa publiko na mga tao ay may karapatan po na banatan kayo. Ganun na sa Facebook, kaya huwag matakot. Kung meron kayo pambanat, babanatan nyo. Hindi na importante kung naging totoo man o hindi ang inyong basihan, pero basta may rason lang kayo para may basihan kayo, okay na po yan. Sa akin, birahin nyo ako kasi naging popular na rin ako dahil vlogger ako. Walang problema sa akin kahit babanatan nyo ako, kasi sabihin nyo na binayaran ako, okay lang po sa akin kasi popular na ako. At ako naman ang gagawin ko, i-defense ako sarili ko. Every time may makita akong akusasyon laban sa akin, magsasalita ako laban yan. Ganun lamang po. Pero hindi ako magkakaso ng libel. Yan po ang aking pamantayan. Mataas po ang respeto ko sa kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin, kalayaan sa pagsasalita, kalayaan po sa paglilimbag o pagpapublish ng anuman. So magandang umaga po sa lahat. Okay. Si Annabel Manuel, Helen Baguio, Bernard Magtibay, Dennis Causing. O sabi na, gustong-gusto ko itong ulitin ko itong sinabi mo, Noy. Bawiin man o hindi, yan na yun. Ando na yun. Wala nang nawala sa katotohanan. Ang galing ng statement mo. Genius. Clap, clap, clap. Helen Baguio, kung tahimik ang taong bayan, manatiling konsentidor ang opisyalis ng bayan. Halatang may kinikilingan. Good job, Anjo. Tama lang, Anjo. Bebot Istomo. Tito Soto dapat makulong. Mercado kasi Dr. Toto Kasinggodim, wala po akong pakialam kung ilan ang kabit nila at huwag na nilang gamitin ang pera. Ang problema lang kasi Mercado kasi, kapag may kabit na sila, nag-iisip na paano magnakaw ng pera kasi ireregalo nila sa kanilang, ibibigay nila sa kanilang kabit. Yan ganun po nangyari. So siyan, ang anak ni Vic, kay Tito, yung kay Ilina. Ilina ba? Yung anak ni Vic kay Tito Soto, ang tunay na ama. Ilina ang pangalan. So Menard Salviejo, dami pala talagang mabayarang trolls si Tito Soto. Kung sa bagay, meron siyang pambayad na hindi natin alam kung saan ang galing. Marco Payumo, ang galing mo Toto, tirador. Tirador ka talaga, number 1. Salamat Marco Payumo. Maynard Salviejo, bawas-bawasan sana ni Tito Soto at Big Soto ang pagkamanyak nila dahil baka madamay ang napakagandang imahe ni Big Soto. Yun nga eh. Sa totoo lang, sa pagiging babaero ni Tito Soto, ni Big Soto, may isa ring kagandahan nangyari eh, na ipanganak si Big Soto na the best mayor in the Philippines. Si Nakata, Mina, ako, magtanggal ng baser mo. Maynard Salviejo, baka mapiktahan ang political career ni Vico Soto dahil sa kamanyakan ng tiyuhin niyang si Tito Soto at ng mismong tatay niyang si Vic Soto. Yun nga. Kaya dapat ikaw, Vic Soto, magbago ka na. Ha? Sabi nga ng President, magbago ka! Magbago ka at di ka magsisi sa huli. O yan, Vico Soto ha. Vico Soto, Big Soto. Silent Scream, JDTV, Full Watch Construction Boy, Saipan, USA from MSU AIT. Mabuhay o mga kapwa ka MSU si Jet Style TV. Silent Scream, hanggat walang evidence, hersilang alam mo, sa mga pagdating sa ebidensya, naging abogado ako. Pagdating sa ebidensya po, iba yung ebidensya na pangangailangan pag korte pinag-usapan. Pero pag public opinion, hindi na po kailangan yung talagang malalim na ebidensya. Sapat na kagaya nito, nagsalita yung isang kasama dati, na maniniwala tayo sa katotohanan. Hindi naman magsasalita yan si Anjo kung hindi nangyari yan eh. Sinabi nga niya, siya pang ang ginagawang ang tulay eh. Sa nakatami na pagbaser, surely, tiwali. So, kalaban. Cassandra Day, sigurado ko na hindi nakakatulog si Tito Soto. Maynard Salviejo, bigyan mo Dr. Causing ng legal advice si Anjo Llano. Anjo, the best advice I could give you, total, nagsabi ka na nanahimik ka muna, stay at it is,
Kasi magsikat ka, mag-vlog ka, patuloy ka mag-vlog, tapos kung ano naisip mo na tama, yun pong advice mo. At kung may nakita ka, may alam ka ng mga nakawan na nangyari, i-vlog mo na rin. Eh di ba matagal kayo nagkasama ni Joey Marquez. Baka si Joey Marquez ay baka may nagawa ring masama na alam mo personal, i-vlog mo na rin. Para diyan ka magiging sikat, truth teller ka talaga. Di ba? Dapat tell all ka. Di ba? Hindi nga kiss and tell. Paghalik mo, kung hindi ka makahalik, kung sasalita ka. O sige, hanggang dyan lang. Magandang umaga po sa lahat.